na. Kaya ito pong si Trillanes, si Hontiveros na itong si Marojas, okay? Ay sila po ay nagsasalita patungkol kung paano nila pigilan si VP Sara na tumakbo sa 2028. Okay? Halimbawa ito mga kababayan na ito sabi ni Trillanes ito po ay akin lamang nabasa, no? Mga post sa social media, sa Facebook. Okay? Ito sabi di umano ay Trillanes pinayuhan si PBBM na mag-all out offensive attack laban sa mga Duterte. Pinayuhan ni Trillanes si BBM na mag-all out offensive daw laban sa mga Duterte. Galing ano? Pag ito po ang inyong advisor, pag ito ang pinakinggan ni BBM, ito si Trillanes, baka lalo siyang mabaon ang kanyang trust rating. Di ba nga negative na? Okay? Itong si Trillanes ay ang laman lamang ng isip nito ay Duterte. Okay? Di ba bago mag-eleksyon, March 10, 2025, dinukot nila si PRRD, pinalanghiyan nila si PRRD, dinala sa The Hague. Okay? Ano nangyari nung eleksyon? Ano nangyari sa pambato nila nung eleksyon? Di ba nangulilat? Nangulilat, di ba? Doon ba sa pangyayari yun, hindi pa sila natuto, hindi pa sila nagising? Nasa pang-aatake nila sa mga Duterte, sa pambalahuran nila sa mga Duterte, hindi pa sila nagising doon sa resulta ng eleksyon. Sa kangkungan pinulot. Ano ba ang gusto ni Trillanes? Pinakulong nila si PRD. In-impeach nila si BP Sara, kaso dahil nga illegal, ayun. Diniklara ng Supreme Court na illegal. Okay? Ito si Trillanes, tila ba hindi pa makamove on. Ang gulang talaga nito ay mamulutika araw-araw laban sa mga Duterte. Ang bihira yung tao to talagang wala nang iniisip, puro Duterte na lamang alam po ninyo mga kababayan, ginawa nila lahat di ba? Ginawa na nila lahat ng pang-aatake, paninira, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin ng mga Duterte. Bakit hanggang ngayon si VP Sara ay mataas pa rin ang trust rating, nangunguna pa rin sa survey sa kabila ng kaliwa kanan na pang paninira? Kasi nga nakikita ng tao ang resulta ng trabaho ng mga Duterte. Nakikita ng mga tao kung paano magtrabaho ang mga Duterte. Okay? Ito pa Ito pa ang sabi ni Trillanes. Itong 2026, make or break na to. Kasi, kumbaga, pagka hindi napanagot yung mga Duterte sa itong 2026, ay palakas na yan sila. Nang palakas in the lead up to 2028. So, sa makatuwid, talagang eleksyon lang talaga ang dahilan. Politika ang dahilan nitong kanilang ginagawa. Politika lang talaga. Wala silang ibang hangarin dyan. Ay ang upo sa Malacanang. Yun lamang po yan eh. Kaya kita naman natin
Wala po silang malinaw na basihan, wala silang malinaw na ebidensya sa kanilang inaakusa laban sa mga Duterte kay BP Sara. Wala eh. Puro kwento lamang, puro kwento. Ako sa dito, ako sa doon. Wala naman silang matibay na ebidensya na maipakita. At alam naman ng tao, no, na ito mga ito ay dati na sa Malacanang. Dati na sila na sa kapangyarihan. Noong panahon ni Noynoy, panahon ni Cory. Nandun sila sa tuktok ng kapangyarihan, mga kababayan. Nung nandoon sila, nung sila nakaupo sa Malacanang, ano nangyari? Ano ang resulta ng trabaho nila? Nung panahon ni Pinoy, anong nangyari? Gumanda ba ang buhay ng mga Pilipino? Gumanda ba ang umunlad ba ang bansa? Wala, di ba? Ramdam nga natin ang kapalpakan noon na serbisyo. Nung panahon na yung MRT 3, patirik-tirik, halos araw-araw tumitirik. Kasi nga, palpak ang serbisyo. Oo. Palpak ang serbisyo. Makupad, mabagal. Okay? Yung issue patungkol doon sa mga toilet bowl, doon sa mga train. Oo. Naalala ko pa yun eh. Okay? Yung walang division na toilet bowl na pandalaki. Ang bira yun, oh. Saan ka makakita ng ganun? Naglagay ng 3 toilet bowl. Walang division. Paano pag umihi ka, sabay-sabay kayo? Hindi makikita ang bitlog nyo. Oo. Makikita ang bitlog nyo. Ang bira yan. Akalaan nyo yun, naisip nila yun. Di ba sabi nga ayun daw po ay may involved o corruption. Dahil sa corruption kaya nagkakaganon. Di ba? Ano panahon ni Noynoy Aquino? Underspending ang gobyerno. Oo. Wala gaanong proyekto noong panahon ni Noynoy Aquino kasi nga nagtitipid sila. Ayaw nilang gumastos. Oo. Kaya wala gaanong proyekto noon. Noong panahon ni Noynoy Aquino, ang mega project lamang, no, ang pinakamalaking proyekto noon na ipatayo ni Noynoy Aquino itong Skyway. Mula doon sa may Makati hanggang doon sa may Balintawak. Tandaan ko po yan eh. Na may mga issue pa nga noon. May mga issue sa right of way. Natagalan dahil nahirapan silang ayusin yung right of way. Pero ng panahon ni Digong, napabilis ang proyekto. Underspending noon ang gobyernong mga Aquino. Takot silang gumastos. Para lang masabi walang corruption. Pero takot silang gumastos gawa ng nagtitipid sila. Yun ang puna noon eh. Mahina ang economic team ni Pangulong Aquino noon. Mabagal. Laganap din noon ang droga ng panahon nila. May patayan din noon. Magulo ang kalye. Nung sila nakaupo. Alam na po natin sila eh. Nung panahon nila, may mga corruption din. Yung issue noon, yung PhilHealth. Nung ano ba yun? Ginamit daw sa pabunos. At ang inaatake noon ay si Risa Hontiveros. Oo. Tandang-tanda natin yun eh. Baka akala siguro nito mga ito, nakalimot na tayo. Oo.
Hindi pa po kayo nakakalimot. Hanggang ngayon, nasa utak pa namin sariwa pa mga kababayan. Ha? Sariwa pa. Ah, ah, ito pa sabi pa, di umano may mga pumupuna kung bakit nakatutok lang daw ako sa mga Duterte. Ako, single-minded ang focus ko. I only have 2 hands. And wala akong posisyon. Okay, yan po ang sabi ni daw ni Trillanes. Binabasa ko lang sa social media. Wala daw siyang posisyon, sabi niya. Kaya ngayon, pinupunas siya. Sabi niya, wala daw siyang posisyon Pero, meron naman siyang political interest. Meron naman siyang interest, politika. Akala mo naman si Trillanes, hindi tayo nag-iisip. Wala kang posisyon. Meron ka namang interest. Yan ay politika. Ang makaupo, ang makabalik sa kapangyarihan sa Malacanang. Ang grupo ninyo. Oo. Diba? Maria. Tigilan nyo nga kami. Ito pa Ito pa ang ito naman Rizon Tuberos. Ganun pa sa picture sabi niya, we will stop the Dutertes in power again. Parang parang topic imposter. Stop. Naka-red light. Ang bira ito. Alam mo Madam Reza, kung ikaw lang naman ang tatapat kay BP Sara, sigurado sa kangkungan ka pupulutin. Sa kangkungan ka pupulutin, Madam Reza Ontiveros. Hindi mo nga magawa Hindi mo nga kayang gawin ang ginagawa ni BP Sara na pumupunta sa kung saan liblib na lugar sa Pilipinas. Makita lang ang kalagayan ng maliliit na kababayan sa kanayunan. Malaman lang ni BP Sara ang kalagayan, ang concern, pangangailangan ng mga kababayan natin sa sulok liblib na lugar na Pilipinas. Kaya niya ginagawa yan. Makikita natin sa sinishare ng mga tao. Tuwang-tuwa pa ang mga tao pag nakita nila si BP Sara. Makapicture lang, makaka-selfie. Okay na sa kanila. Hindi niya magawa ni Rizon Tuberos yun Nandyan na sa kanyang opisina, sa Senado. Nandyan lang. Hindi kaya. Nako. Kaya, alam ng tao na napakalayo ni BP Sara kay Rizon Tuberos, maging kay Lini, maging kay Trillanes, o kahit saan dyan, kahit kanino dyan. Si BP Sara lang, pupunta sa mga liblib na lugar, bundok, gubat. Kakamustahin lang ang mga kababayan natin. Mahalaga po yung mga kababayan sapagkat diyan nalalaman ni BP Sara ang pangangailangan ng mga kababayan natin, edukasyon, livelihood, health. Mahalaga po yan mga kababayan. O yung yung kalsada, transportation. Mahalaga po yan. Akala ng iba, yung pumupuna kay BP Sara, akala nila, sinasabi nila, walang ginawa si Sara kundi magbiyahe, mag-travel. Hindi po. Totoo na si BP Sara ay nagtatravel. Pero alam niyo mga kababayan na, yung pagtatravel ni BP Sara,
saan man, sa abroad, domestic, yan po ay may pakinabang sapagkat halimbawa sa abroad, pupunta siya ng ibang bansa. Doon sa ibang bansa, nalalaman niya kung papaano o ano ang mga services na ino-offer na mga ng gobyerno ng ibang bansa sa mga kababayan nila. Akala ng mga ugok na ito, puro travel lang si BP Sara. Kaya nga 'di ba nababanggit ni BP Sara nung sa pagtitipon nila sa Australia kung saan nababanggit niya. Mahalaga daw 'yan na makausap niya ang mga OFW dahil sa mga OFW sila nakakaalam kung ano ang mga programa ng mga gobyerno na kung saan nandun sila. Oh, pag nalaman ni BP Sara yan, pwede niyang i-apply yan sa Pilipinas. Pwede niyang gayahin yan at ipatupad sa Pilipinas. Oh, di ba sa Davao City, puring-puri nga ni Vince Dizon eh. Itong terminal ng electric bus. Yung mga Davao City buses. Napasabi ni Vince Dizon, napaka-organized daw, maganda, pang world class. Makikita lang sa ibang bansa kasi nga, nakita ni BP Sara doon sa Europe. Ginaya at pinatupad dito sa Davao City. Oh, libre yan, libre. Oh, di ba? Tapos ito mga mahihina ang kukote, makapuna lang, hindi nag-iisip. Maria kayo, oh. Di ba? Mahalaga po yan, mga kababayan. Mag-isip kayo. Huwag kayo puro puna. Pagganahin yung mga utak ninyo. Ito pa Rizal Tubieros, sabi niya, di umano. Ito, binabasa ko lang mga kababayan sa social media. Okay? Kaya kung ipa-impeach ang Vice President, we have evidences. Publiko, maghanda kayo. Wow! Maganda kayo? Anong paghandaan namin? Anong ebidensya mo? Propaganda. Yung piatos. Yung ba yun? Confidential fund. Na kung saan dineclare ng COA na maayos. Saan kami maniniwala? Sa inyo o sa COA? Ang COA, siya lamang po ang taging agency ng gobyerno na may mandato na i-audit ito mga expenses ng bawat ahensya ng gobyerno. O saan kayo maniniwala? Doon sa neutral o sa mga politikong katulad yung bias. Dahil meron kayong mga sarili interest na pinuprotektahan. Ang bira kayo, wag kami. Ito pa si Maruhas. Kala ko nanahimik na ito pero ngayon Maruhas muling lumutang, muling nagparamdam. Sabi niya, wag na tayo sa mga Duterte. Humanap tayo ng leader na hindi magnanakaw. Dapat hindi tayo makalimot sugat na iniwan ni dating Presidente Duterte. Dating presidente. Yan. Anong sugat? Anong sugat na iniwan ng dating Pangulo Duterte? Nung sinugbo niya ang mga kriminal, ang droga. Nilabanan niya ang droga kaya siya nakakulong ngayon. Dahil sa kapagmamahal niya sa bansa, sa bawat Pilipino, sa buhay ng bawat Pilipino. Pinakulong niyo sa dahig. Yun ba'y sugat para sa inyo? O baka naman nasagasaan niya ang inyong interest, negosyo kumbaga. Nagtatanong tayo kasi nga sugat daw iniwang sugat Ano sugat? Ang bira kayo.
Wala, itong si Maruwas, taga sa amin 'to, taga Ruwas 'to, taga sa amin. Ruwas Capiz, kababayan ko ito, eh. Do'n sa lugar namin, itong mga ito mula sa lolo, tiyuhin, tatay, anak, hanggang ngayon ang probinsya namin, ang Roa City, wala, ulats pa rin. Yung airport namin sa Roa City, walang pagbabago. Walang pagbabago. Yun na lang yung pier, walang pagbabago. Yung mga hospital doon, walang pagbabago. Wala. Ang tagal na po ng mga ruwas na namumuno sa Roa City. Hanggang ngayon wala pa rin. Diyan ba maniniwala kami sa inyo, Master Maruwas? Ito si Maruwas, mayaman ito, yung mga pamilya nito mayaman. Mayaman sila, marami silang hacienda. Sa lugar namin. O doon sa Negros. Yata, marami din silang mga hacienda doon, no? Kala nyo nakalimot kami, Hindi pa kami nakakalimot. Hanggang ngayon, tanda pa rin namin ang resulta ng inyong trabaho noon nung kayo ay nasa pwesto. Kaya wag kayong magmagaling, dahil hindi nyo kami mabubula. Okay? Hindi kami nakakalimot, mga kababayan. Hanggang ngayon, sariwa pa sa isip namin nung panahon ninyo sa Malacanang. Nung nanalasa ang Yolanda. O ano nangyari? Puro politika nga ang ginawa nyo noon, eh. Sa halip na asikasuhin ninyo, tulungan ninyo ang mga biktima ng sakuna, puro kayo pamumulitika kasi nga palibasa itong mga grupong ito, kakampings, dilawan, ang kanilang priority, politika. Ang sagasaan ng kanilang mga kalaban sa politika. Ganun po sila, eh. Diyan sila kilala, mga kababayan, diyan sila kilala. Tapos, pag sila ginantihan, iyakin. Mga iyakin sila. Sasabihin nila, inapi kami. Ang aming freedom of speech, ang aming kalayaan, human rights. Ganun sila. Iyakin, pero pag umatake, sobra-sobra. Iyakin naman pala. Alam na po namin, eh. Hindi na po kayo bago sa pwesto. Kaya wag kami. Kala nyo, yan naman po, mga kababayan, wag tayo maniwala dito sa mga ito sapagkat hindi na po sila bago sa kapangyarihan. Pinagdaanan na po natin kung ano sila. Alam na po natin kung ano sila klaseng tao. Magaling lang sa propaganda, politika, kanagasa ng kapwa politiko, kalaban sa politika. Magaling sila sa propaganda, number 1 sila. Itong grupong ito. Sila.